naglasan. Dalanatyo, akalaya sa kay humok ang relasyon kay Kristiya. Si Linda, 3 dekada na raw nagluluto nito. Nung bata pa ako, nakatira po ako sa aking mga lolo at saka lola. Itong negosyo na to, galing pa to sa kanila. Balak ko po ipamana sa anak ko na babae. Dito pa rin sa Bohol, sa bayan naman ng Inabanga, ibinabagsak ang samut-saring lamang dagat, fresh from the sea. Pero sa dinami-rami raw ng mabibili rito, ito ang patok sa mga suki ni Emiliana. Pwede kasing pangmatagalang ulam o sausawan. Mga nakapalangganang bagoong na kung tawagin nila rito, ginamos. Ang ginamos ng mga tiga-Bohol, gawa raw sa isang klase ng bilis na kung tawagin, hulinaw. Kada matulis nga adlaw mo kupra ko na 15 ka taro, 15 ka bandi nga na. Ang mga ibinabagsak na supply ng bulinaw, iniimbak muna ni Emilia sa kanilang garahe. Siguro nga dili siya makuanan, malangawan mo nang gibutang ako sa plastic, sirado na siya. Dugang tag-asin ani kay kulang og asin siya, mani akong punan para dili madaot. Mulungtad na siya og dugay, usahan to sa 2 ka buwan. Ang benta niya sa bulinaw mula 20 hanggang 100 pesos. Mantika, bawang, o ahos. Ang ginamos na bulinaw, sarap daw igisa. Ilonod ang ato ang ginamos. Halo lang. Pag kinain ko yung isda, wala po siyang tuso. Tsaka napakalambot din. Ang uban may nga ginamos o naara ka ng baho. Sa akong panginabuhi, sa ginamos nga bulinaw, nakapahuman ko sa akong tulo ka mga anak o eskwela, duha kasi man, o sa kaiti. Sa ingay at kahit sa masangsang na amoy ng palengke, naroon ang sipag at hirap ng mga nagtitinda. Sabi ko na eh. Sa kanilang mga kamay, Walang tumulong sa kanya kaya nilaglag niya lahat eh, no? Luto, tinanay. Pero siguro hindi niya nilaglag lahat eh. May tumulong siguro sa kanya, no? At ipinasa ng mga henerasyon. Dahil ang palengke, ang puso at kusina ng bawat bayan. Hindi mawari kung iyak ng pagdadalamhati o palakpak ng pasasalamat. Ang umalingaw-ngaw habang nakatanaw ang mga residente sa ilog na sakop ng Tarlac River Irrigation System. Patuloy kasi ang isinasagawang rescue operation sa 2 batang nahulog matapos sila tila ipo-ipong hinigop sa butas ng irigasyon. Natrap sila sa tinatawag na irrigation cave. Ang problema, umuulan na kaya patuloy ang pagtaas pa ng tubig. Kaya ang mga rescuer, numero ang bawat kilos. Hindi po stable kasi yung tali, kaya ang naisip po namin yung ladder para mas stable po yung kapatungan po namin. Buhay pa bang maiaangat ang mga binatilyo? Kahit mahigit 24 oras na silang nasa ilalim ng yungib. Ito ang nasa 3 to 400 meters na haba ng Tarlac River Irrigation System o TRRIS sa Barangay Karangian. Ginawa ito noong pang dekada 60 para suplayan ng tubig ang silangang bahagi ng Tarlac City. Meron po tayong 10 or 11 na buta na papasok po sa mga irrigation canal para po makapagdala po tayo ng mga tubig sa ating mga lupang sakahan dito po sa Tarlac Province. Mag-aalas 2 ng hapon itong Miyerkules nung nakatanggap ng ulat ang CDRRMO na may 2 binatilyong nahulog at natrap sa butas ng irigasyon. Ang mga nawawala sina Jansen at Kevin, kapwa 13 anyos. 8 bata raw ang tumawag
bahagi ng irigasyon kung si Jansen